Yan, good morning guys. Small scale trader ulit. Sa video na to, explain ko na yung tungkol dun sa dalawang trade na tinake ko. So yung una, yung winning trade na may partial. Tapos yung pangalawa, yung may partial pero losing trade. Intro na tayo kagad tapos start na. So ayan guys, nandito na tayo sa dalawang trade. Ito yung una, tapos ito yung pangalawa. So ayan, explain ko lang bakit importante yung mag-hold ka ng trade. So itong unang trade, nakita mo, panalo yung trade. So nagkaroon ako ng partial, hindi ko na maalala kung saan. Basta importante natapos yung trade ng panalo ko. So kung nakita mo ganyan yung resulta, ang iisipin mo, dapat hindi ko muna sinel. Kasi bakit? Umangat eh. 'Di ba? Sana mas malaki yung profit ko. So ganyan yung nagiging problema. Kaya ka nagkakaroon ng issue sa strategy o papalit-palit ka ng style kasi nga wala kang trading plan. Paano kung nandito pa lang siya? So yan, na-trigger yung order, tapos nakita mo umaangat na siya. Tapos biglang malapit na halos dito. Tapos biglang nakita mo tong drop na to. Pwede mo bang sabihin na aantayin mong umakyat dito sa take profit mo bago ka mag-exit? O baka dito pa lang nag-exit ka na? Kasi bakit? Lahat ng nakikita mo pagtapos na, tsaka ka lang nagre-react. Which is in reality, hindi naman yun pwedeng mangyari. Kaya ka may trading plan kasi para meron kang sundin, para meron kang strategy na kahit anong mangyari, regardless bumaba o umangat yan, susundin mo lang yung strategy na yun. Again, hindi ko sinasabing yun lang yung strategy para ka manalo. Merong mga nagtitrailing stop. Siguro didiscuss ko sa ibang araw yan. Kumbaga merong iba't ibang strategy ng pag-take profit. Merong nagpa-partial, merong one way lang na trade. Meron namang pag nagkaroon ng break of structure sa baba o nagkaroon ng sign of reversal, nagko-close na sila ng trade or nag-a-adjust sila. Maraming strategy. So ayun, balik tayo. Kung nakita mo ganyan na yung sign, baka dito napatake profit ka na. Tapos pagdating dito, let's say, dito, nag-take profit ka. Nakita mo ngayon to. Anong magiging reaction mo? Dapat pala, inantay ko na lang. Di ba? So, nag-take profit ka na. Kung dito ka naman nag-take profit, sasabihin mo na lang, buti na lang, inantay ko. Hindi ako nag-take profit dito. Ngayon, bigla mong nakita to. Yan. Yung price pump na yan. Ngayon, mag-iiba na naman yung comment mo. Ang sasabihin mo naman, dapat pala, hindi ako nag-take profit. Dapat pala, hinold ko na lang muna. Which is alam mo naman sa sarili mo na hindi mo naman talaga alam na ganyan yung mangyayari. Kaya ka nang hinayang kasi tapos na yung resulta. 'Di ba? So anong gagawin mo? Dahil nakita mo na possible na ganyan yung mangyayari, ang ginawa mo, nag-adjust ka. Sabi mo sa sarili mo, sa susunod, gagawin ko, i-hold ko na lang muna kasi umaangat naman pala. O, punta naman tayo doon sa may sunod na trade. O ano naman yung mararamdaman mo? Guys, pasensya na kami aso. Ano naman ang mararamdaman mo pag ganito na yung nangyari sa trade mo? So ito naman siya. Yan. So dito siya. So dito ko yung entry mo. Dito na trigger. So nakita mo nag-pump. Dahil nga ayaw mong sundin to, sabi mo i-hold mo na lang. So hinold mo. Hindi ka nag-take profit dito. Hinold mo. Sabi mo eto na yung sign. Paakyat na siya. So biglang nakita mo, nag-drop. Sabi mo hindi. Aangat yan. Ganyan yung nangyari nung una eh. So nag-run na naman, bumaba siya ulit. Okay lang yan, bumubelo lang. So nag-consolidate. So ngayon, nag-drop na siya. Hanggang sa na-hit na yung stop loss mo. So ngayon, ano naman magiging reaction mo dyan? Ang sasabihin mo naman, dapat pala, dito pa lang, sa side na to, nag-take profit na ako. Hindi tuloy natalo yung trade ko. So ngayon, anong pakiramdam nung ganyan? So parang niloloko mo lang sarili mo. Kasi nagbabase ka sa nakikita mo lang. Hindi ka nagbabase o wala kang plano sa kung ano talaga yung gagawin mo simulat sa pool. 'Di ba? Ang pagti-trade kasi, pauulit-ulit mo lang siyang gagawin. Kung ano yung strategy na effective sa'yo, huwag mo nang baguhin. Siguro meron naman talagang i-adjust. Dati, nagsimula ako, single take profit lang. Hanggang sa na-realize ko na okay din pala mag-partial. Nag-try din ako mag-trailing stop loss. Marami akong tinry pero hanggang sa naging preferred ko na is yung hindi ako magpapalit ng stop loss. Meron akong partial. Tapos kahit anong mangyari, mahit yung stop loss ko, okay lang sa akin.
Itong dalawang trade na pinakita ko sa inyo is magkaibang emosyon. Ito, dapat sakto ka na, dapat masaya ka na, pero nanghinayang ka dahil sa greed. Dahil nakita mo na mas profitable ka pa pag nag-hold ka. 'Di ba? Which is wala namang dahilan ba't mo hinold, 'di ba? Wala ka namang, unless na lang siguro meron kang reasonable na dahilan o talagang logical, which is sa sarili mo naman yun, ikaw naman nakakaalam, di ba? Dito naman, confident ka kasi nangyari dito, na-trigger yung take profit mo, hinold mo. So, ang ginawa mo dito, hindi mo na tinake profit, hinold mo na lang, which is nag-cause ng pagkatalo mo. So, anong nangyari dito? Masyado kang confident. Dito naman, sobrang natakot ka, di ba? Which is in reality, parehas naman silang good trade, di ba? Kasi bakit? Natamaan naman talaga yung previous high, di ba? Ganun din dito, natamaan din yung previous high. So dapat diyan pa lang kontento ka na sa trade mo, dapat masaya ka na. So dapat yan, hindi ka na nag-expect ng kung ano, di ba? So yan yung importance ng trading plan. So bigyan ko lang kayo, yan yung kumbaga parang sneak peek lang ng trading plan. Gaano ka-importante na meron kang trading plan. Yan guys, pasensya na kayo mag-iingay. Tas yan, nagsasaing kasi ako, kakain pa lang ako. So yun, wala naman ibang kailangan ipaliwanag dito. Ito lang yung parang preview gaano kahalaga yung trading plan, na dapat meron kang sinusunod na plano. Kahit anong mangyari, regardless after ng trade mo, kung ano man yung mangyari, wala ka nang pakialam. Kasi in the first place, wala ka na doon sa trade na yun. Tapos na yung trade na yun. And then, retake. Marami namang opportunity, di ba? So yun lang, wala naman akong kailangan paliwanag. Salamat pala sa mga nagla-like. Ayan. Sa mga nagustuhan yung video, patuloy lang kayo mag-like. Tapos gusto nyo ma-notify, mag-subscribe kayo. Bala ko nga pala gawin kong parang English yung language. Yan. Para yun, maging international, para hindi lang mga Pilipino yung nakakarinig, di ba? Parang yun yung target ko siguro sa mga susunod na video. Pero titingnan ko pa rin kasi syempre mas okay pag Tagalog, diba? So yun muna, small scale trader ulit. Maraming salamat. Ingat kayo hanggang sa susunod.